natin mga kapatid. Kung kayo nga'y muling binuhay, hanapin ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinarooan na ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Hallelujah. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Praise God. Sapagkat kayo'y nangamatay at inyong buhay ay natagong kasama ni Kristo sa Diyos. Amen? Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag na rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Praise the Lord. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangka ng katawan na nasa ibabaw ng lupa, pakikiapi, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Praise the Lord. Ang ating pag-aaral mga kapatid, yun nga nabasa natin ay sa Colossians 3:1-5 mga kapatid. Dito lang tayo mga kapatid iikot sa verse na ito mga kapatid, no? At thank you Lord sa lahat ng pagbibigay ng kaalaman sa bawat isa dito, sa aking mga kapatid. Kaalaman sa iyong mga salita Lord. At ang ating pag-aaral ay talagang pinaglulok-lukto ng ating Panginoon. Buhat pa kagabi hanggang sa ating teacher ngayon. At tinatanong kung ano ba yung mga sagabal na yan, mga barrier na yan sa buhay natin. Kaya nga sinasabi ko dito sa ating verse, patayin. Praise the Lord. Mga kapatid. Labas mo yung ating title, mortify mga kapatid. Sabi niya mga kapatid, patayin mo na ang lahat ng mga nakalakip sa ating buhay mga kapatid. Sa ating teacher, ganun din. Hindi lang niya sinabi ko ano yun. Pero ako magtutuloy mga kapatid. Ganun din kagabi ang pag-aaral natin, no? Yung mga sagabal na yan mga kapatid. Lahat tayo mga kapatid. Ito ay galing sa ating Panginoon. Ako, ayokong basahin to dahil unang-una na ako ang isa rito mga kapatid. Kaya nga mga kapatid ay nag-pray ako ng pastor. Praise God. Isa na ako doon, kapatid. Yan ang sinasabi dito mga kapatid na patayin. Hindi yung katabi mo ha. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan na nasa ibabaw ng lupa mga kapatid. Ano-ano daw yun? Ito na yung kasagutan ng ating BS, takik-ati, karumihan, masamang pita, masamang nasa, kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen mga kapatid? Bilang tayo mga kapatid sa Kristiyano, nawa mga kapatid wala na sa atin yung mga nabanggit na yan mga kapatid. Ano daw yun? Pakikiapi, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, kasakiman na iyay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga mga kapatid, no, kung tayo ay nandiyan pa sa mga bagay na yan na nakalakip sa ating buhay, yan ang minsan na pumipigil sa ating sarili na bakit ako sasamba, bakit ako mag-pray, mga ganyan mga kapatid, yan ay lahat yan na nararasan natin. Yung hindi natin inaasahan na magkakaroon tayo ng isang kausap na makapigalabas. Kasi kung kamukha natin na namalataya, hindi yan magsasalita sa atin. Magkakaroon pa tayo ng problema. Amen mga kapatid? Amen. Kaya nga yun mga kapatid na sinasabi nga doon, yung mga bagay na dapat yan ang iwaksin natin sa buhay natin mga kapatid. Kaya nga sinabi mga kapatid, ilagak.
Ibig sabihin mga kapatid, ilagak mo na yan sa ating Panginoon. Amen. Ibigay mo na yan, nawa, hindi na tayo ganyang issue, mga kapatid, di ba? Kung walang issue, mga kapatid, tayo mapayapa. Amen? Ikaw at ako sa ating mga ginagawa, malinis ang ating isipan, mga kapatid. Kasi nga, inilagak mo na ang lahat ng mga bagay na nakalakip sa ating buhay. Sinabi dito sa Colossians 3:2, mga kapatid, sinabi nga dito, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, mga kapatid, no? Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kaya yung sinabi sa atin, ng ating teacher kanina, humingi ka ng opinion sa iyong leader, sa iyong pastor, sa iyong mga kapatid sa panambahan. Kasi kung sa labas ka tayo hihingi mga kapatid ng mga opinion sa mga bagay nito, baka madagdagan pa yung sinasabi dito mga kapatid. Kakasala lang tayo lang. Amen? Amen. Kaya nga yan ang sinasabi dito na ilagak. Ilagak mo sa ating pastor, ilagak mo sa ating leader, sa ating mga kapatid. Diyan ka magsabi. Huwag kang magsasabi lang diyan kung kanino. I'm sure na madadagdagan pa yung sinasabi dito. Kaya yun mga kapatid. At sinabi rin mga kapatid sa Colossians 3:1, sinabi dito, kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga nanga sa itaas, na kinaroroonan ni Kristo at nakaupo sa kanan ng Diyos. Amen mga kapatid? Amen. Minsan tayo mga kapatid ay nawawala na tayo sa kalakip ng ating Diyos. Amen mga kapatid? Siguro nararanasan ng bawat isa yan. Yung wala na sa iyong banal na espiritu, yung wala na tayo sa ating isipan upang sumamba, yun, nawawala yan mga kapatid. Kaya nga yung sinasabi mga kapatid, yung bang hanapin natin ang ating Panginoon. Unahin natin ang Diyos mga kapatid, no? Para mapaglabanan natin lahat ang mga bagay na sinasabi dito mga kapatid, no? Yung kalakip ng Diyos. Hindi tayo makakapagpuri ng maayos. Amen? Dahil sa mga daladalahin natin, mga kapatid, parang ang bigat ng pakiramdam natin, mga kapatid. Totoo. Amen? Amen. Na minsan sa umaga pa lang, pagpupuri natin, nararamdaman na natin yung, bakit ba hindi ako makalundag? Bakit ba hindi ako maitaas ang kamay ko? Bagong paligo ka naman. Kaya bakit mo hindi mo maitaas-taas yan, hindi ka makapagpuri? Dahil nga siguro mga kapatid ay meron pang nakalahip sa iyong buhay, yung mga nasasanggit dito mga kapatid. Amen? Amen. Yung hindi ka makasayaw, hindi ka makalundag, dahil nga siguro doon sa sangkap na sinasabi dito mga kapatid. Kaya nga dapat patayin. Patayin natin mga kapatid ang mga bagay na ito. Yung sangkap sa buhay. Yung asawa mo, sangkap sa buhay mo yan, pero huwag yung asawa mo patayin. Yung sinasabi lang dito mga kapatid. Kakasala tayo lalo. Amen? Di ba yung mga kapatid, yung mga sangkap din talagang mabigat yan eh. Hindi ka talagang makakagalaw. Para yung mga kapatid sa sports yan, yung sa marathon, pag tumatakbo ka mga kapatid, naka-jacket ka, hindi makatakbo ng matulin. Amen. Amen? Kaya nga, ang mga marathon natin, halos nakahubad na yan. Kung pwede nga lang mag-break yan, break na lang. Para magaan silang tumakbo. Ganyan tayo mga Kristiyano, mga kapatid. Yung meron tayong dinadala, hindi tayo basta makapasok dyan sa church, nagdadalawang isip ka pa. Nagdo-double-minded ka pa, papasok ba ako? Magsasamba pa ako? Pero praise the Lord, sa ating lahat na nandito, mga kapatid, I'm so excited ang bawat isa. Amen. Webis pa lang yan, planchado ng mga tao. Amen. Ako, Merkulis pa lang to, okay na to eh. Naka-ready na to. Kaya nga talagang siguro gano'n, no? Gano'n siguro maglingkod. Kasama yan eh. Igagayak mo talaga yan. Yung mamimili ka doon sa mga isusuot mo. Ano ba ang maganda? Ano bang ganito? Ano bang necktie na nababagi? Gano'n. Kasi nga excited ka eh.
Kasi ang Diyos ang pupuntahan natin dito. Amen? Hindi yung kapatid mo lang. Kasi minsan sa kapatid mo, Wala ka po kasi. minsan yung iba, ayaw mo siyang makita. Naiinis ka. Kaya paano tayo pagpapalain mga kapatid? Amen. Napakasarap nung magkita-kita tayo sa araw ng Friday na masaya ang bawat isa, Amen. nagkakamustahan, di ba? Pero yung meron kang iniiwasan, napakahirap niyan mga kapatid. Hindi ka makapagpupuri. Isa ka ng nilalang. Ikaw ay bagong binihisan ka na ng Diyos pa. Pero yung mga bagay na dumarating minsan sa ating mga pagsubok, mga kapatid, yung mga daladalahin natin na yun, mga puot, yung mga galit, Amen. Alisin na yan. napakahirap niyan mga kapatid. Patayin na yan. Bakit hindi ka makapagpatawad? Amen. Bakit hindi ka humingi ng tawad? Amen. Give you Fernando. Tayong magkakapatid, walang masama. Amen. Tayo magkakapatid kayo. Oh, Naman. Masarap yung makita mo yung kapatid mo na mag-close kayo. Kesa naman doon sa nag-iirapan kayo, Amen. hindi mo alam kung aatin ba ako, makikita ko na naman yan. Di ba? Yun ang napakahirap na kapatid. Nakakalungkot kasi matagal na tayo sa pananampalataya. Hindi ko alam. Sinasabi ko rin nga, maliliit pa yung mga pinagdaanan nyo Amen. kesa sa natikman ko. Come on. Pero lahat yan, binigay ko sa Diyos. Pero kung hindi, siguro, wala na rin ako dito sa ating bahay parang ba. Kaya ako pag nakakakita ng may mga problema, Pagtawarin niyo na kasi. nakakalungkot kasi mga kapatid, nakakalungkot. Sige kapatid, iyak mo yan. Pagtawan na si Tatang. Nakakalungkot kasi mga kapatid. Matagal mong mga kasamahan. Matagal mong kasama yan mga yan. Pero bakit dumarating pa sa buhay natin yan? Eh, kasama ka na. Amen. Dapat yan mga kapatid ay ikaw na mismo ang nakakaunawa. Ikaw na ang magpakumbaba. Amen. Naman. Huwag mong kairalin mga kapatid ng pride. Ang mangyayari. Pero mo, pag hindi kayo nag-ayos, kung hindi mawawala yung isa o dalawa na kayo mawawala sa pangyayin ng Diyos. Naman. Kaya paano pa yung nananamba ka? Kung sa mga bagay na maliliit na hindi ka makapagbigay ng maayos sa iyong kapatid, paano na? Kaya mga kapatid, nakakalungkot talaga, malungkot. Pero kung makikita mo lahat ng mga kapatid mo, nandito kayo lahat. Masayang uri, mga kapatid. Kasi nakikita ko sila. Ginagawa nila para sa Diyos. Kaya, salamat sa Diyos. Nawa, magpaglabanan natin lahat ng mga kapatid. No? Wala na may posible sa Diyos eh. Amen. Wala may posible sa Diyos. Lahat siyang gagawa ang paraan ng Diyos para maayos lahat siya. Kaya mga kapatid, yung nawawala tayo sa focus sa ating Panginoon. Yun ang isa na nakakabigat sa buhay natin mga kapatid. Salamat na lang at
kahit pa paano, nandiyan pa rin tayo lahat mga kapatid. Sinabi nga na pag natin nahayaan na lubugan ng araw, mga kapatid, yung mga problema na yan. 3 araw na, 1 linggo na. Kaya, paano pang gagawin natin? Yan ang mahirap mga kapatid. Kaya dapat dyan, bago-bago pa lang, walang masama walang masama. Nalapitan mo yung kapatid, walang masama dyan. Tawagin na nga yan sa harapan. Kausapin mo yan. Kahit kayo ng dalawa, mag-usap kayo. Huwag mong isipin na kahit na ikaw ay isang mahina ang pananampalataya, siya ay makakahigit sa'yo. Huwag kayong tumingin sa ganun. Dito, pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos, mga kapatid. Para walang tayo. Amen, mga kapatid. Palakpak muna, mga kapatid, sa Diyos. Kaya mga kapatid, kanina pa ako, nervous na nervous, kaya lang talagang ang Diyos ang nagbigay ng ating aralin. Kaya dapat lang na gampanan natin ito mga kapatid. Patayin daw mga kapatid! Patayin! Ang sinasabi dito. Inuulit-ulit dito, patayin daw, pakikapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa, Amen. kasakiman, na iyay pagsamba sa Diyos-Diyosan mga kapatid. Sinabi dito mga kapatid sa Exodus 20:17, huwag mong imbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong imbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang aso, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Amen mga kapatid? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Amen mga kapatid? Kaya nga tayo, kakilala na tayo, baka may Diyos ka pang iba. Naku, mahiya ka kay ating Panginoon. Na lahat ng kahilingan mo, lahat ng dalangin mo, binibigay ni Lord para sa iyo. Tapos meron ka palang ibang sinasamba. Kasi yun ang topic niya. Baka sumasamba ka pa sa gawa sa kahoy, gawa ng kamay, gawa sa pila, ginto, mga kapatid. Diba? Yan ang nakagisna natin sa ating magulang eh. Amen. Akay-akay pa tayo sa simbahan ng araw niya kung tatandaan nyo. Diba? May dalang kanyo, pinapahid dyan sa paa, sa mukha, tapos sa may halik, may tubig dito sa entrance, mag-focus ka dyan, tataw-taw ka doon sa tubig, di ba? Lumalakad ka ng paluhod, mga kapatid, di ba? Kaya nga yun, kasi hindi natin nalalaman, wala tayong kaalaman. Pero ngayon naman tayo ay nasa Panginoon na mga kapatid. Alam naman natin na yun, na dapat ay yan ang ibigay natin doon sa mga iba pa nating mahal sa buhay. Yan ang ipaalam natin sa kanila ang pagkakaiba. Dahil nga mga kapatid, sa totoo lang yung mga gumagawa ng mga sanponeto, yan alam din naman nila yan ang masama rin. Pero hanap buhay nila yan eh. Kaya yan, natatawa na lang yan pagka kinukuha yung kanilang ginawa. Kasi ako mga kapatid sa lugar namin, sculptor yun ng mga kapitbahay ko mga kapatid. Kaya ako marunong din akong gumawa nito eh. Dahil nag-uukil din ako mga kapatid. Mga kapitbahay ko na yan mga kapatid, talagang yan magkakapatid yun. Yan, kaya santo yan eh. Tawag nila, di ba? Santo. Puno ng santol yan, mga kapatid. Puno ng santol yan ang ginagamit yan. Kaya sila, namibili sila ng mga puno, binibilad nila yan. Makikita mo, lalagyan ng marking yan, tao. Pinapalakol yan, mga kapatid. Isipin mo yan. Nakasakay doon sa puno ng kahoy, tinakabak na gano'n. O, bandang uli, makikita mo na yung hugis niya. Pero yung mga tatal nun, yung mga pinagtabasa, nakatabi yun. Ginagamit na panggapong. So, minsan nag-iinom kami nun, nung panahon na yun.
Yun pa ginagamit namin ihawan. Yung kahoy na yun. Pinanggagatong na. Isipin niyo yan. Pero ngayon naalaman natin na yung pala ay hindi dapat. Mga kapatid. Come on. Kaya nga yun, kinukuha yun, oras na matapos yun, kung ano yung ginawa mo, darating dyan ng banda. Tinutugtugan na yan, mga kapatid, no? Kukunin, tapos na eh. Tatawag na yan, tapos na yung santo mo, yung nakapako. Darating dyan yung Daina. May kasamang musiko. Tinutugtugan na yan, mga kapatid, sipin mo yan. Ano yun? Sasakay sa van, tinutugtugan na, nagkakantahan na doon. O yung gumawa, dahil ngingiti-ngiti na tulusok na, may pera, bayan mo. O, tapos sasambahin mo. Amen, mga kapatid. Kaya nga, hindi tama. Hindi tama, mga kapatid. Pero ako, matagal din ako na naman sa ganyan. Dahil nga wala akong alam. Kaya nga ako nag-ahabol sa ngayon. Dahil ako kailan lang din. Pero nung panahon na yun, mga kapatid, dito ako sanay. Umahalitin ako sa paan ni Kristo dyan. Amen, mga kapatid. Hindi niya sinasabi dito, mga kapatid, yung pakikiapi. Diba? Tayo, sinasabi ron. Huwag mong iimbuti ng asawa ng iyong kapwa. Mga kapatid, no? Dahil yan, mga kapatid, pag ginawa mo yan, naimbutin mo ang asawa ng iyong kapwa, mga kapatid, dito na simula ng iyong hindi magandang buhay. Kung pwedeng magkaroon pa kayo ng hindi magandang usap, magkakaroon pa kayo ng patayan dyan, mga kapatid. Amen? Maraming nangyayari ng ganyan eh. Magkabilang panig kayo, mga kapatid. Wala kayong pupuntahan na maganda. Sinabi dito, mga kapatid, sa Hebrew 13:14, sinabi dyan. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag namang magkadungis ang higaan sapagkat ang mga pagkati, ang mga mapangalan niya ay pawang hahabulan ng Diyos. Amen, mga kapatid? Kaya mga kapatid, di ba? Yun ang nakakatakot doon, yung hatulang ka ng Diyos. Na alam mo nang masama, alam mo nang yan eh, hindi dapat gawin. Bakit? Hindi mo pa yan mapatay-patay. Patayin na yan. Bakit ba pasang-pasan mo pa yan? Andis na lang na may pahintulot. Nabuhayan ng loob. Meron naman sinabi talagang may pahintulot eh. Matthew 5:31 sinabi dito, sinabi rin naman, ang sino man lalaki na hiuhalay na ang kanyang asawa ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Praise the Lord. Meron naman palang pwedeng gamitin. Pero ito, mga kapatid, minsan lang gagamitin ito, hindi dalawa tatlo. Lalo ka lang magkakasala. Isa lang tama na. Amen? Kaya nga ito, mga kapatid, talagang lahat ng mga bagay, meron niyang solusyon. Pero huwag ulit-ulitin. Kung minsan lang sinabi, mga kapatid, minsan lang yan. Kaya yung mga kapatid, kung ano man yung mga balakid dyan sa ating buhay, lahat ng nakakagipit sa gabal, sinabi ng ating pag-aaral natin sa ating BS, yan ang talagang pilitin natin, mga kapatid, na mawala yan. Upang makagalaw tayo ng maluwag. Kaya ngayon na sinasabi ko, yung nagmamarathon, di ba? Lahat ng mga cycling na yan, hindi yan nagsusuot ng makakapal yan, mga kapatid. Bisikleta na ginagamit, yung bang daliri lang, inaangat mo lang na isang daliri, kaya mo. Hindi ka pwedeng gumamit na karera ka, malaking bisikleta dala mo, baka may karga-karga ka pang tinapay doon. O, di ba? Hindi pwede yun. Mentras na gumagaan ang anumang bagay, madali ka makagalaw, mga kapatid. Amen? Kaya nga tayo, punta tayo sa bahay Panambahan dahil nga wala sa atin yan eh. Kumbaga, alam na natin yun. Nilimot na natin yung dating atin. Ngayon, bago ka na eh, bagong nilalang ka na.
ikaw ay may bagong buhay na mga kapatid. Kaya, thank you Lord. At ang bawat isa sa atin ay dinadala pa rin ng Diyos sa kanyang bahay-panambahan. Hindi tulad ng iba sa oras nito, hindi mo alam kung nasaan na yung iba na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Siguro kagabi pa yung sa istirahan, nagiinuman, nagbibidyoke, mga ganun. Natikman niyo yan. Amen? O siguro hanggang ngayon pa rin, meron pa rin yan. Paminsan-minsan pwede yan. Pero, huwag na tayong gagawa kung ano man ang ginagawa nila ron na kalugod-lugod. Sa ating Diyos, pwede yan, mga kapatid. Huwag kang makikiayon sa mga gawa ng sanglibutan. Amen? Kasi kaibigan mo yan eh, mahal mo yan eh. Hindi ka ba po pwedeng hindi, dyan, siyempre may pinagsamahan din kayo niyan. Kaya kahit na minsan, nagkakatampuhan kayo ng kaibigan mo, eh, mahal mo pa rin yan. Amen. Amen? Yan eh, konting usapan lang yan, konting kilitian lang yan. Sister, brother, patawarin mo na ako. Kalimutan mo na yung mga problemang yan. Kalimutan mo na rin yung utang mo. Naku, hindi naman papayag ito. Amen? Iba yun. Amen, mga kapatid? Yung mga problema, madali yan. Napag-uusapan yan, mga kapatid. Kaya yung pakikiapid, mga kapatid, kung hindi mo yan matatanggal sa buhay mo yan, magkakaroon ka ng karumihan sa buhay mo, mga kapatid. Niyang kanyang baka, niyang kanyang asno, mga kapatid. Sinabi doon, Exodus 22, verse 1, kung isang lalaki ay nagnakaw ng isang baka o ng isang tupa at patayin o ipagbili, ay kanyang pagbabayaran ng ibang baka, ang isang baka ng 4 na tupa ng isang tupa, mga kapatid. Kaya lahat ng mga kapatid yan, may mga kapalit yan kung ano man yung mga ginawa natin. May mga kapalit yan, kaya minsan mga kapatid, talagang kung ikaw ay nakapokus sa Diyos, matatakot ka din. Oo, matatakot ka. Kaya lang siguro siyempre dala ng udyok ng kalaban, udyok ng mga, alam na natin, yung mga didikit-dikit sa atin, kumukontrol sa buhay natin na huwag tayong manampalataya, umalis ka dyan, hindi yan ang Diyos mo, ako ang Diyos mo. Yung mga ganun, mga kapatid, di ba? Kaya nga yung gawain na wala sa puso mo, mga kapatid, yan, yung gumagawa ka ng kabutihan na nakikita ng mga tao na wala naman sa puso, wala din yung kwenta. Paano yung ginagawa mong gano'n? Paano yung masabi ng natumulong ka? Pakitang tao? Paano naman yung pananampalataya mo? Paano naman yung mga napag-aralan mo? Yan, isang mabigat din sa isang Kristiyano, mga kapatid. Yung may mga ganitong bagay, yung karumihan. Pag-iisip, tamang hinala, mga kapatid, no? Yun ang mahirap dyan, mga kapatid, no? Yung pag-iisipan mo si kapatid na bigla na lang magbubulong sa'yo, no? Parang kapatid mo na yan. Ano? Hindi nga. Yan, mga ganun eh. Imbis na pangaralan mo, payuhan mo, hindi. Sasabihin ko na. Yung kapatid mo na yan, ikaw naman pinagsabihan. Ganun ba? Hindi nga. Oo nga. Oo, di ba? Yun na. Yan ang simula. Yan ang simula ng karumihan. Tamang hinala. Yan na yun. Kaya mahirap, mga kapatid, yung kaya dapat yan. Mag-ingat-ingat din sa pananalita. At ingat-ingat din sa mga pinagsasabihan natin. Dahil yan minsan, lalo kung may pangangailangan ka, kaya ka niyang ibenta. Amen? Totoo yan, mga kapatid. Wala ko i-post talaga sa Facebook. Lalo kung may kailangan ka sa kapatid mo, huwag kayong padadala sa gano'n, mga kapatid. Amen, pera lang yan.
Pakuha mo lang yung gusto mo. May masasabi ka sa kapatid mo. Ganyan yan. Hindi nga. Oo nga. Kaya nga yung mga kapatid, di ba? Kaya mahirap yan mga kapatid. Kailangan maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Hindi yung ganyan pang gagawin natin. Tapos makikita ka, nakaluhod ka. Tapos pabulong-bulong ka. Yun ang mahirap doon, mga kapatid. Kaya salamat sa mga kapatid din natin mahabang pinagkukunan, mahabang unawa, mahabang pag-iintindi sa kanyang kapatid. Salamat. Nawa sa atin mga kapatid ay mawala yung mga bagay na yan. Kaya lahat to sinasabi, patayin. Patayin mo na yan. Lahat ng mga nakalakip na yan sa buhay ng bawat isa. Yung mga karumihan na yan, darating yan sa masamang kita, mga kapatid. Huwag mong imbutin ang bahay ng iyong kapwa. Sinabi doon, mga kapatid. Sa Panagoy, sinabi doon, 3:38, hindi baga sa bibig na pangataas-taasan ang gagaling ng masamang mabuti. Amen, mga kapatid. 1 Peter 1:14, nagkaya ng mga anak na matalimahin na huwag kayong mga mag-asal na ayon sa iyong dating mga masasamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Amen, mga kapatid? Noong panahon na yun, mga kapatid, wala tayong alam dyan sa mga salita ng Diyos. Wala tayong, hindi natin naiisip yung mga masama na sinasabi dito na masamang pita, mga kapatid, di ba? Nakikita yan, mga kapatid, minsan, makikita mo yan sa pumumuhay mo, no? Doon sa kapitbahay mo na lang, makikita mo yun doon. Sasabihin ng anak mo, Nay, bumili ng kotse si Aling Inday. O, di ba? Ikaw naman, masama. Bibili rin tayo, anak. O, di ba? Bibili rin tayo. Anong kotse yun? China, Japan, ang kukunin natin. Yun, mga kapatid. Yung nadadala ka dun sa mga ganun, yung mga masamang pita na yan. Yung magsasabi ka lang ng si ganito, merong ganito, ha? Ikaw naman pinagsasabihan, tasang-ayunan mo. Paano yun? Halos pinagkakagalit mo lang yung mga tao. Pinagkakagalit mo lang yung kapatid mo. Imbis na magandang pagsasama, ay nasisira tuloy, mga kapatid, no? Kaya dapat yan, yung dapat gawin natin dyan, mga kapatid, yung mga, huwag mo nang tingnan yung mas nakakataas sa'yo. Thank you, Lord, kung ano meron ka. Amen. Yun lang yun. Kasi, kapag ikaw ay isang mahirap na tao lang, nagtitinda ka lang ng kung ano dyan sa karsada, nakakaritong ka, nakita mo itong nagtitinda rin, pero sasakyan, jeep ang pinagsasakyan. Mag-iisip ka ngayon, parang ang ganda ng buhay niya. Kasi mas mataas sa'yo yun eh. Gagawa ka ngayon ng paraan para mahigitan mo yun. Makakuha ka rin ng sasakyang mas maganda para gamitin mo lang sa pagtitinda mo. Amen? Mali yun. Ang tingnan mo, nakakaritong ka, mas mababa sa'yo. Yung makikita mo yung nagtitinda lako-lako, suno lang yung bao. Yung bakol ba tayo? Naglalakad. Nasasabi mo yun. Thank you, Lord. Meron akong karito na ginagamit. Amen. Pero yung tao na nakita niya na mas mababa sa kanya, sunong-sunong ang bakol na naglalakad lang. Amen? Ganun dapat, mga kapatid. Mapalad pa rin ako, di ba? Ako, mapalad ako, mga kapatid. Nandito ako. Nagsasalita ako sa inyo. Oh. Ang salitang ito galing sa Diyos, hindi sa akin. Dati tanggero lang ako. Ganon ang ibig ko sabihin, mga kapatid. Yung mga ginagawa natin dati, thank you, Lord. Dahil binigyan tayo ng ganito, ng pag-aaral ng Diyos. Napatuloy natin siyang
sambahin, pag-aralan ang kanyang mga banal na mga salita, mga kapatid. Kaya mapala tayo lahat, mga kapatid. Isa ka na sa pinili ng Diyos. Dapat hindi pa rin minsan naaalis ang mga bagay na nandito, mga kapatid. Kaya ito dapat talagang patayin. Ito ang dapat na mawala, mga kapatid. Pilitin natin itong mawala. Diyan. Kailangan tanggalin mo na sa buhay mo yan, galit. Yung minsan ang pagsasalita ka sa daan na hindi maganda. Na tinahan ka lang ng sasakyan, nagagalit ka. Alam nyo na sa mga sumasakay sa kanya. Sabihan nyo ha. Kaya nga pasaheros ko, Ate Jack. Alam na. Dahan-dahan ka. Kaya mga kapatid, di ba? Kaya, yung minsan talaga na dumarating sa buhay natin, kung hindi natin mapag-iingatan, wala. Yes. Hindi tayo magkakaroon ng maayos, mga kapatid, na relasyon sa Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid, di ba? Sinabi nga rin, masama ng pitak. Amen? Pag yan nawala na din sa buhay mo yan, dapat yan mawala yan. Kasi magkakaroon ka ng masamang pagnanasa. Kasi naman minsan, mga kapatid, di ba? Yung makikita mo sa isang tao, huwag na sa lalaki. Kasi pangit naman yung pag nagtitigan kayo, pareho kayo lalaki. Di ba yun? Amen? Pero kung minsan sa isang babae na lang, na huwag na lang, huwag dito sa atin, sa labas. Minsan yan, makikita mo dyan na parang magandang mata sa'yo, parang ibang pinakikita sa'yo, tinitingnan ka buhat paapataas, doon ka, mga kapatid, magkakaroon ng ibang isipan. Amen? Doon ka masusubok, mga kapatid, kung gaano kahinaan sa bagay ng mga yan. Okay lang naman tumingin, mga kapatid. Kahit ikaw na babae, kahit tumingin ka sa lalaki, sabayan mo ng irap. Walang issue. Pero kung magmamagandang mata ka pa, tingin ka, kaka-issue yan. Amen? Hirapan mo. Kaya tingin ka sa akin, hinirapan mo ako. Magagalit ako sa'yo. O, di ba? Ano kasalanan mo? Pero yung magandang mata ka pa, natititigan mo isang bagay na may inganyo ka. Ayun, doon ang mga kapatid magmumula ang masamang nasa. Amen? Kaya yan, mga kapatid, iwasan natin yan. Ngayon, kung mangungutang ka at magmamagandang mata ka pa, iba yun, mga kapatid. Kaya ngayon, ang gawin mo na lang, mga kapatid, ay hirapan mo na lang para walang issue. Kung natatandaan nyo, di ba, sabi nga ng ating preacher nung nakaraang linggo, di ba? Tanda ba yun? Ang sinabi niya? Yung damit na kulang sa sukat at nakabakat pa. Tanda ba nyo yun? Oh, yan. Sinabi nung last week sa ating preaching. Oh. Yan ang pinagmumulan, mga kapatid, di ba? Yung pag-iisip mo na wala sa ayos. Kaya nga dapat, mga kapatid, huwag na tayong gumawa ng mga bagay na kay iba. Pwede mo yan sabihin sa kapatid mo na kung makita mo dyan niya na meron siyang damit na nasuot niya na medyo manipis. Pwede mo yan sabihin sa kanya, magpalit ka. Palitan mo yan. Nasa bahay pa ng bahay. Amen? Amen. Praise the Lord. Pero sumunod din naman sila. Diyan sa labas, thank you Lord sa kapatid na isa na ako na nagsabi. Sa susunod, huwag kang magsusod ng ganyan. Huwag yung nakalitaw ang dibdib mo. Pero thank you Lord, nakinig din.
Yan. Kaya sabi ko nga, nasa pag-uusap lahat mga kapatid, ang maganda niyong relasyon. Kaya dapat pag-usapan kung ano man yung mga bagay na hindi nakakaganda sa bawat isa sa ating mga kapatid. Yung masamang pagnanasa na yan mga kapatid, yan ay isa yan sa pagluluklok sa atin sa kasalanan mga kapatid. Kasakiman mga kapatid. Ni anumang bagay ng inyong kapwa. Sinabi dito mga kapatid sa Proverbs 20:21, ang mana ay magtatamong madali sa kasimula. Ngunit ang wakas niya ay hindi pagpapalain. Amen mga kapatid? Amen. Kaya nga yung mga masakin, ganyan, no? Yung iintesin mo yung hindi sa'yo, walang pupuntahan yan. Walang pupuntahan. Maraming nangyari yan sa mga ganyan mga kapatid. Dahil binigyan ka ng Diyos ng magandang buhay, ng magandang trabaho, lahat ibinigay sa iyo mga kapatid. Pero, huwag mo namang angkinin lahat yun mga kapatid. May purpose din ng Diyos, kaya binigyan tayo ng mga ganyang bagay. Binigyan ka ng trabaho maganda, pinagtapos ka, malaki sahod mo. Pero, pag ikaw ay naging sakim, mga kapatid, ano sabi doon? Hindi ka pagpapalain. Totoo yung sinabi sa atin ng ating DP Pastor nung mag-preaching siya noon, na nag-testimony siya dito na sinabi niya, praise the Lord, bahay namin okay na, you know. Pero nung last time na pinagawa namin, dahil sabi niya na yun ay hindi galing sa maayos, dahil nga sa gano'n niya. Pero yung manggaling sa mabuti, yun mo, madali, maganda, walang problema. Pero yung mga nanggaling sa ibang bagay na hindi naaayon sa Diyos, madaling mawala mga kapatid. Totoo yan mga kapatid. Amen. Sa buhay ko din mga kapatid, malaki ang nawala. Ako mga kapatid, halos mag-iisang taon na ng ganito. Kung wala rin siguro ko sa pananampalataya mga kapatid, mas lalo ang parusa ng Diyos sa akin. Alam mo, pinarusahan ako ng Diyos. Dahil ang time na hawak ko mga kapatid ng building sa kabila, isa ako na humahawak ng mga kapatid. Alam na din. Hindi pa natatapos ang buwan mga kapatid, meron na akong 5,000, 4,000 sa puso. Kaya ako ng mga kapatid, okay lang sa akin. May mga kailangan, saan lumakad, may pera ako. Pero sa madaling paraan. Walang kwenta mga kapatid. Yung sahod, di ko iniintindihan kahit sa ismilya, kahit 5,000. Di ko yan iniintindihan. Kahit madili ka ng kung ilang buwan, may pera ako. Kaya mga kapatid, yung mga, totoo yung sinabi natin, DP Pastor, yung mga galing sa ganong madali rin mawala yan. Amen. Yung hindi mo pinaghirapan. Kaya ito ang parusa na binigay sa akin. Alam ko, sorry Lord, hindi na maulit. Kaya yung ganitong pangyayari sa akin, alam ko naman yung pinatikin din sa akin ni Lord, paano mawala ng pera. Paano ka mag-control sa pera? Hindi ka mukano, sige-sige lang. Okay lang sa akin yan. Pero ngayon, ang 1 real ang makahalaga sa akin. Para ba? Masisita eh. Dagdagan mo naman. Kaya, thank you Lord. Kahit pa paano, ay nakaraos. Nakaraos naman mga kapatid, no? At hindi naman siguro halata sa akin na wala akong pera sa wallet. Amen? Kaya iisipin nyo, dami kong pera sa wallet. Panggas na lang ito.
Kaya ayaw ako ganito. Yun nga pa, pasalamat ko sa Lord. Yung kahit na ganito ang nangyari sa akin, na wala tayong trabaho, at nangangapa pa rin lahat ng mga employer na nakakausap natin, puro sila promise. Pero ibibigay din ni Lord yan. Dahil nga alam ni Lord na ako, ayoko pang umuwi. Gusto ko pa dito, gusto kong magmalayo dito sa bahay-bahay. Marami kang nagsabi sa akin, bakit nagtitiis ka? Wala ka naman trabaho, wala ka naman kita. Sa Pilipinas, hindi ka magugutom. Meron kang gano'n, meron kang anak ka. Pero iba yun. Iba yung pera mo, pera ng anak mo, pera ng ano, mahirap yun, asahan mga kapatid. At yan ay darating din sa bawat isa sa atin, sa mga bago pa lang na nagpapalaki, nagpapaaral. Yan. Kaya huwag natin isipin yun na pwede na akong mag-for good. Ang anak ko, magandang trabaho. May business. Mahirap yun mga kapatid. Huwag mong asahan yung pera ng iba. Yung pera ng magulang mo, pera niya yun mga kapatid. Kaya ngayon, di ba, yung sa yung ano dito, yung alibugang anak, di ba mga kapatid? O, ano ginawa ng anak na bunso? Sinabi rin sa ama, naibigay mo na sa akin yung saganang akin. O, naniniguro na yun, di ba? Nakikita niya yung tatay niya, medyo malakas pa. O, baka abudan ko kamatay ito, hindi ako maanggihan. Inunahan niya. Amen? O, ano ginawa ng anak? Saan nagpunta, nagpasarap, dyan sa mga bebot-bebot yan, kung ano-ano pinagkagawa. O, nung matikman niya mga kapatid na kumain, nakasalo ng baboy, eto na. Doon niya naisip, mas masarap ang buhay ng mga katulong ng kanyang ama. Na maraming pagkain, sagana. O, yan ang napapala ng sobrang saking, mga kapatid. Ikaw, biniyayaan ka ng trabaho, binigyan ka ng magandang sweldo, huwag mo namang kang maging maramot. Amen? Kaya nga binigay sa inyo Lord dyan eh, kung may lumapit siya yung kapatid mo. Oh. Di ba? Kailangan ganun. Huwag mo nang antayin magsalita yung kapatid mo kasi nahihiyari niya. Lalapit pa lang, bigay ko lang yung pera. Kaya pag nakita mo ng Lalapit. Lalapit. may plano to unahan mo na. Di ba? Busta. Kaya sasabihin, isipin mo pa, kainan naman yung kapatid. Talagang ang spirit ni Lord nasa kanya. Nababasa ako. Hindi ka na nagsalita. Di ba? Ganun lang yun mga kapatid. Kasi binigyan ka nga ni Lord eh. Binigyan ka ng magandang buhay, trabaho, magandang sweldo. Tingnan mo yung anak nga na yun, tingnan mo ang nangyari. Inubos niya yung kanyang mana. Pero sa ganun pa man na ganun ang ginawa niya sa magulang niya, mahal pa rin siya ng anak niya. Ay, ng tatay niya. Nakita siyang dumarating sa tuwa ng kanyang ama. Tinawag itong mga tauhan niya, ipagpatay niyo ng matatabang buyaya. Tayo ganun din, dito sa bahay panambahan. Amen? Mahal tayo ng Diyos. Kahit ano gawin mo, kahit saan ka magpunta, ibinabalikan ni Lord. Amen? Huwag tayong magmalaki. Amen. Wala tayong pupunta mga kapatid. Sinabi nga, yung nag-iisa, mahina yan mga kapatid. Kailangan dalawa kayo. Mabigat mga kapatid yung mag-isa ka lang. Mahirap yun. Kaya nga si Lord, di tayo pinbabayan mga kapatid, di ba? Kasi nakikita niya tayo eh, yung buhay natin. Kahit na tayo ay pagod na pagod, may mga trabaho tayo, pero inuuna natin siya. Pero lahat naman ginagawa ni Lord para sa atin. Amen? Kaya nga yun mga kapatid, yung mga ministro natin dito sa bahay panambahan, kailangan nang gampanan natin yan mga kapatid. Hindi yan pwede yung binigyan ka ng gawain ng ating pastor galing sa Diyos eh, tatanggihan mo. Hindi pwede. Kung may magagawa ka lang din na gampanan mo lahat yan.
para yung paglilingkod mo sa Diyos, makita ng Diyos sa buhay mo na kahit ikaw hindi siya nagkakasala, pero ginagawa mo pa rin yung para sa Kanya. Makikita ni Lord yun eh. Kaya mahirap tumanggi kung ano yung binibigay sa atin mga kapatid. Basta binigyan ka, gawin mo. Kung makakaya mo rin lang. Kasi para sa Diyos yan eh. Para sa ating Panginoon Diyos. Kaya huwag tayong mangamba mga kapatid. Lahat yan, gawin natin lahat. Hindi tayo mababayaan ng Diyos mga kapatid. Amen. Kasama natin ng Diyos sa lahat ng dako mga kapatid. Lagi yan nakatingin sa atin mga kapatid, no? Kaya nga mga kapatid, hindi tayo pinabayaan mga kapatid dahil sa ating mga kasalanan. Ipinain ng Diyos ang kanyang buhay mga kapatid. Dahil sa mga kasalanan mo, kasalanan natin lahat mga kapatid. Ang Diyos ay nasugatan mga kapatid na bugbog dahil sa kasamaan. Mga lapay, labas ang laman mga kapatid. Tiniis ng Diyos ang lahat ng hirap para sa iyo, para sa ating lahat. Pero bakit yung nakasangkap tayo sa buhay mo, hindi mo mapatay-patayan? Kaya ang Diyos mga kapatid, dumarating din ang galit ng Diyos sa bawat isa sa atin. Isaiah 53:5 sinabi rito mga kapatid, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang mga kapatid. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya mga kapatid. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Amen mga kapatid? Pinagaling tayo mga kapatid ng Diyos sa Kanyang dinanas. Pero bakit? Hindi pa rin natin mawala-wala sa buhay natin. Kung ano yung mga sinasabi dito mga kapatid na dapat patayin. Yung mga hadlang sa buhay natin mga kapatid. Kung patuloy pa rin natin ginagawa ang mga bagay na nasusulat, hindi yan nakakalugod sa Diyos mga kapatid. Ang Diyos mga kapatid ay nagbibigay din ng kahatulan yan sa mga anak na pasway. Colossians 3:6 sinabi dito mga kapatid, na dahil nga sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng mga pasway. Kaya nga mga kapatid, kahit ano pa man tayo mga kapatid, na patuloy ang ginagawa natin na bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Ayan. Dumarating din ang galit ng Diyos mga kapatid. Dumarating din ang galit ng ating mga leader. Dumarating din sa lahat ng oras. Kung paano tayo minahal ng Diyos mga kapatid, ganun din ang mga leader natin. Lalo na sa ating pastor. Biro mo yan, iba-iba tayo ng ugali lahat. Pero alaga tayo ng ating pastor. Tayo man mag-alaga ka nga ng 100 manok kung hindi ka mapagod. Liparan ng liparan yan, hindi mo mahuli-huli. Ganyan mga kapatid ang isang mananampalataya mga kapatid. Kung tayo ay hindi susunod sa lahat ng mga bagay na sa inuutos sa atin, pinagagawa ng Diyos mga kapatid, ito ang mangyayari sa atin mga kapatid. Habang hindi natin yung pinapatay ang lahat ng mga binanggit dito, daladala natin yan mga kapatid. Habang tayo nabubuhay mga kapatid, hindi ka makapagpupuri sa Diyos.
hindi ka makakagawa ng anumang bagay para sa Diyos, mga kapatid. Mabigat na mabigat ang iyong kalooban. Tamad kang bumangon, tamad kang gumaya para makaating ka lang ng araw ng kanyang pagtitipon, mga kapatid. Kaya mga kapatid, mapalad tayong lahat dahil isa tayo na pinili ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, tumayo tayo mga kapatid.